piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello, hello, hello mga ka-AP! Salamat po muli sa araw na ito na tayo po ay nabiyayaan ng muling pagkakataon para makapakinig ulit ng salita ng Panginoon at nawa itong salita muli ng Panginoon na ito na ating mapapakinggan, magdudulot uli ito ng magandang resulta sa ating mga buhay. Kaya bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli Ama na kami po ay biniyayaan nyo ng isang magandang araw at pagkakataon para makatanggap muli mula sa inyong salita dahil hangad mo sa bawat sa amin, araw-araw kami ay napagpapala mo mula sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, pagpalain niyo rin po ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So ayan po, excited na excited po ako mga ka-AP na patuloy na ibahagi po ang salita ng Panginoon dahil tayo po'y naniniwala na mula sa salita ng Panginoon lang po tayo makakakuha ng isang garantisadong resulta nito sa buhay natin. Kung natatandaan niyo po yung aking last time na AAP, ang title po ng ating pinag-usapan nun ay Guaranteed Return o garantisado, siguradong bunga o resulta nito sa ating mga buhay. So lahat naman po tayo ay naghahangad ng magandang resulta, magandang bunga sa ating mga ginagawa at inaasahan sa araw-araw. So wala na pong ibang panggagalingan yan, kundi ang salita ng Panginoon. Kaya ito po ang salita ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulayan mula po sa aklat ni Joshua chapter 1 verse 8 sa Daisy Translation. So sabi niya rito, you must keep on speaking about the words of God's law. Think about what it says, sabi niya, all the time. Be careful to obey it, then you will do well and you will win. Napakaganda po. Sa Tagalog, sabi niya rito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Napakaganda pong pangako ng Panginoon. Pero alam niyo ba, kung babalikan po natin yung Joshua 1:8, kapag may command si Lord, sinisigurado ni Lord, mayroon pong kakambal yan. Kasunod yan na magandang pangako. So makikita po natin yung napakagandang pangako mula sa salita ng Panginoon. Kapag binigyan daw po natin ng pagpapahalaga ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay, ito isinapamuhay natin, sinisigurado nito na magbibigay ng garantisadong return o siguradong magandang bunga nito sa ating mga buhay. Ano yung pangako niya sa kanyang mga salita? Sabi niya doon, magiging masagana at magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. So ayan po yung garantisadong return mula sa kanyang salita sa araw na ito. Lahat po tayo, ako'y naniniwala, naghahangad ng pagsagana ng ating mga buhay at laging nagtatagumpay sa bawat hamon, sa bawat laban ng buhay. Tama po ba mga ka-AP? Kanya nga lang, hindi po ganon automatic na dumarating sa atin yon. Dahil meron po siyang command mula sa kanyang salita na kailangan nating gawin para yung pagsagana ng buhay natin at laging nagtatagumpay ay ating mararanasan. Gusto ko pong balikan yung ating verse 8 kanina. Kung mapapansin niyo po, may 3 pong command si Lord doon na kailangan natin gawin para sigurado yung guaranteed return ng pangako ni Lord sa atin, mararanasan natin. Number 1, sabi niya po doon sa English version kanina, let us keep on speaking
the words of God. So anong ibig sabihin niya doon? Sa Tagalog kasi, kung lagi daw natin basahin iyon araw at gabi. Alam niyo ba, ang salita ng Diyos, hindi lang po binabasa-basa yan. Meron po tayo dapat iba pang ginagawa sa salita ng Diyos. Kailangan lagi natin itong binibigkas. Idinideclare sa buhay natin at sinisigurado ng Diyos, mapangyayari ang sinabi ng Panginoon mula sa mga lumalabas sa bibig natin. Yun po yung number 1 na kailangan natin gawin. Number 2, sabi niya dyan, you must keep on thinking always, sabi ng Panginoon. So, ang ibig sabihin, lagi daw po natin itong iniisip-isip, pinagbubulay-bulayan. Alam nyo ba na kapag patuloy po natin pinagbubulay-bulay, iniisip-isip, nagki-create po ito ng magandang imahinasyon sa ating mga kaisipan hanggang sa doon na po unti-unting bubuksan ng Panginoon yung ating mga visualization, yung imagination, at doon niya ipapakita kung ano po yung magandang mapangyayari ayon sa salita ng Panginoon. And then number 3 na kailangan natin gawin ay kailangan daw natin itong maingat na isinasapamuhay. Kailangan daw ito ay ini-apply natin sa ating mga buhay. Kapag itong tatlong ito, kailangan natin idinideclare, kailangan natin minimeditate, kailangan natin ina-apply sa buhay natin. Kapag ito, tatlong command na to, na master natin araw-araw, sinisigurado ng Panginoon, yung magiging masagana at matagumpay na pamumuhay. Mag-iwan lang po ako ng isang napakagandang halimbawa po ng isang taong nakababad, nagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Maalala niyo po yung mga awit, kabanatang 1, mga talatang 2-3. Sabi niya rito, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Verse 3, ito po yung kahalintulad po ng mga taong nagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay laging nagtatagumpay. So napakaganda po muling salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin kung nais po natin ang ating buhay ay punong-puno ng buhay at sigla, namumunga sa takdang panahon, at ano man ang gagawin natin ay lagi tayong nagtatagumpay. Then, puntahan ulit natin yung command ng Lord. So ano yung command ng Lord? Lagi daw natin itong pagbubulay-bulayan at isinasagawa ang salita ng Panginoon na ating pong it's either narinig, nabasa, o saan man nanggaling yung salita ng Panginoon na ating napakinggan, kung yan daw po ay ating araw-araw na pinagbubulay-bulayan at ini-apply sa ating mga buhay, sinisigurado ng Panginoon yung guaranteed return o garantisadong pagbunga nito sa ating mga buhay ay ating mararanasan. Nawa mga ka-AP ay tayo po'y napagpala muli sa salita ng Panginoon at atin pong i-apply ito. Yan po yung challenge about sa atin. Amen. So tayo po'y manalangin. Salamat po muli, Ama, sa salita mong aming pong napakinggan. Nawa, Panginoon, ito po'y aming maisapamuhay para nang sa ganun, Lord, yung pong aming inaasam-asam na garantisadong return nito sa buhay namin para sa ikabubuti namin ay tunay naming maranasan, Panginoon. Tulungan po at pagpalain ng bawat isa na maisapamuhay araw-araw ang iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po muli mga ka-AP at hanggang sa mga susunod po natin pagkita-kita. God bless and bye-bye. Naranasan